738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, March 7, 2026. At syempre, unang Sabado ho ng buwan ng Marso. At Marso na nga ho talaga at ramdam na ho natin yung init 'di ba? Sa kapaligiran. Talagang malapit na hong pumasok yung summer. At ayan ho, medyo masakit na nga ho sa balat pag lumabas ho kayo ng tanghaling tapat 'di ba? At syempre Marso na, ang dami pa rin hong nangyayari sa ating kapaligiran, no? Syempre yung nangyayaring digmaan nga ho, no, sa pagitan ng US, Israel at pati na rin ho ng Iran na nakakaapekto dito sa ating mga presyo ng gasolina at sa ating eventually sa ating ekonomiya. Ang ikalawa naman din ho, syempre this week, no, pag-uusapan din ho natin mamaya, idineklara na hong sufficient inform and substance yung third and fourth impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So ano ho yung ibig sabihin nun? Ano ho yung mga susunod na hakbang dito sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte? At syempre pag-uusapan din ho natin dahil nga ho nandito din dun sa ginawang impeachment proceedings, nagkaroon ho ng mga komento o itong si Representative Bong Suntay dito naman sa actress na si Ann Curtis na ito ho, nagkasanga-sanga na ho yung issue ho na ito. Pag-uusapan din ho natin iyan maya-maya lamang. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa parang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text ng inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment na inyong mga katanungan sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Kaya ayan ho, ang dami hong paraan para makapagtanong sa ating programa. Cellphone number 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ho ang Radyo Pilipinas Facebook page, Attorney Danny Galang Facebook page. Maaari ho kayong mag-comment sa ating live stream ho dyan. Eto sa Usaping Legal natin ngayong araw, nagsampa ng patong-patong na reklamo sa Office of the Ombudsman ng ilang grupo ng mga kababaihan laban kay Quezon City Representative Bong Suntay dahil sa kanyang mga komento sa actress na si Ann Curtis na naganap sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang pag-violate di umano sa Republic Act 11313 of Safe Spaces Act, Republic Act 9710 o Magna Carta of Women at Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees.
Nauna na humingi ng paumanhin si Representative Suntay at sinabing ang nasabing pahayag ay analogy lamang at walang mali siya. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, March 7, 2026, ano ang reaksyon mo sa komento ni Representative Bong Suntay sa actress na si Ann Curtis? Ayan ho, ano ang reaksyon mo sa komento ni Representative Bong Suntay sa actress na si Ann Curtis? Mag-text ng inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre malaking issue nga ho ito ngayong linggong ito dahil nga ho itong komento ho na ito doon sa actress na si Ann Curtis ay ginawa ho ngayon, nagdiriwang tayo ng Women's Month. So kaya ho mas matindi ho yung naging issue no, naging bato ho nito. At ang sinasabi nga din ho, isa doon sa mga ikanaso nga dito, ikakaso, ay yun nga hong paglabag sa ating Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. So meron ho tayong ganyan, meron ho tayong ganyang batas, Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. Sa ilalim ho ng Republic Act 11313, ayan ho, ito yung batas ho na ito, parurusahan ang sinumang mambabastos sa isang tao base sa kanyang kasarian. So hindi lamang ho pamabastos ito sa babae, kasama din ho sa lalaki at pati na rin ho doon sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community. So lahat ho ng kasarian sakop ho nitong batas ho na ito. So ang pambabastos ho na pinarurusahan sa batas ay maaring mangyari sa kalye, ayan, o pampublikong lugar, online o sa internet, sa trabaho, eskwelahan o sa mga training institutions. So malawak ho ang saklaw ng batas ho na ito, hindi lamang ho yung sa mga pampublikong lugar na usual na alam ho natin, di ba? Kasama na rin ho dito yung kasama sa eskwelahan, doon sa mga training institutions, etc. Kasama ho sa pambabastos sa kalye, ayan ho, o sa mga pampublikong lugar ang mga sumusunod. So una ho yung catcalling o yung bastos na pagsipol. Ayan ho, yan ho yung primary na pambabastos, 'di ba? Yung pagsisipol ho. Pangalawa, yung homophobic o sexist na mga komento. Ayan ho, yan ho ba yung ginawa ni Representative Bong Suntay? Sexist ho ba yung komento ho niya? Pangatlo ho, yung walang tigil na pagkuha ng mga personal na detalye ng isang tao tulad ng kanyang pangalan at contact number. So pinagbabawal din ho yan ng batas, ha. Pang-apat, yung pagbibitiho ng mga biro o komento tungkol sa sex. Ayan, yan din ho ba ay yung naging komento ni Representative Bong Suntay? Yan ho yung sinabi niya, 'di ba, na nakita daw niya sa isang hotel si ang actress na si Ann Curtis at meron daw ho siyang naramdaman. Ayun ho. Panglima, yung pagpapakita ng ari. Ayan ho. At ang pang-anim, yung pag-stalk o pagsunod sa isang tao. At syempre kasama na nga rin dito yung panghihipo. So depende ho sa mga nagawang pambastos, maaring magmulta ang isang taong ng bastos na hindi bababa sa 1,000 piso. Yan ho yung minimum, 1,000 piso, 1,000 pesos, hanggang 100,000 piso o 100,000 pesos. O makulong mula 6 na araw hanggang 6 na buwan. So bukod ho sa multa, 1,000 to 100,000 pesos, maaari din hong makulong mula 6 days to 6 months. So ganun ho, medyo malupit ho itong batas na ito. Pero kung first offense lamang ho naman yung ginawa, ay syempre wala pa hong kulong ho dyan. Maaring pagbabayad ho ng multa at yung pag-attend nga ho doon sa mga gender sensitivity training, community service, yan ho yung maaring iparusa doon sa taong nagkasala. Ngayon naman ho, sa online o sa internet, ang pambabastos ay maaring maganap sa pamamagitan ng mga sumusunod. So hindi lang ho sa pampublikong lugar, pati na rin ho doon sa cyberspace na tinatawag ho natin or online. Ayan ho, una ho yung mga bastos, homophobic o sexist na mga komento na ipinost sa social media. Ayan ho, o isinend sa biktima. So common ho yan sa Facebook, ayan ho, sa mga social media sites, ang dami ho mga nagpo-post ng mga bastos na mga komento. Pangalawa ho yung cyberstalking. Ayan ho, o yung walang tigil na pagpapadala ng mensahe sa isang tao.
So kung kanina ho ay yung pagkuha ng pangalan at address sa pampublikong lugar, ayan ho yung usual na ginagawang stalking, ay meron din ho tayong tinatawag na cyber stalking. Yung walang tigil na pagpapadala ng mensahe sa isang tao. At ang pangatlo ho yung pag-upload ng larawan o video ng biktima na mayroong sexual content ng walang pahintulot. At ang hindi otorisadong pag-record at pag-share ng mga litrato o video alinmang impormasyon tungkol sa biktima. So ayan ho, Safe Spaces Act na rin ho yan. Kasama ho yan yung pag-upload ng mga larawan, pictures o videos ng biktima na merong sexual content. Ayan ho, nang walang pahintulot, walang consent, yan ho ay pinarurusahan dito sa ating Safe Spaces Act. At syempre meron pa rin ho tayong ibang batas ho na sumasakop ho dyan. Ang sino mga mambastos online ay maaaring makulong mula 6 na buwan hanggang 6 na taon. So mas mataas ho yung liability. So 6 months or 6 days hanggang 6 months hanggang 6 years nga ho. At magmulta ng hindi bababa sa 100,000 piso at hindi higit sa 500,000 piso. So mas mataas din ho yung fine. 100,000 to 500,000 pesos kapag ho kayo ay nambastos sa online. Sa parehong pambabastos sa pampublikong lugar at sa internet, mas mabigat ang kaparusahan kung ang pambabastos ay nangyari sa mga pampublikong sasakyan. Ayan ho, kasama din ho yan, yung mga public transportation natin, kung saan yung driver mismo ng sasakyan ang nambastos sa kanyang pasahero. So mas mataas ho yung liability ho niyan. O kung yung biktima naman ay minor de edad, yan yung mga minor ho natin, senior citizen, person with disability o isang breastfeeding mother o may sakit sa pag-iisip. So mas mataas ho yung magiging liability nyo kapag itong mga grupo ng tao na ito ang inyong binastos. Mas mataas din ang parusa kung isang pulis o sundalo na naka-uniforme o isang kawani ng gobyerno ang nambastos sa biktima na naganap mismo sa isang ahensya ng gobyerno na merong frontline services. So pasok ho ba dito yung ginawa ni Representative Suntay? Isa ho siyang kawani ng gobyerno, public official na nambastos doon nga ho sa biktima. At syempre doon naman ho sa trabaho o eskwelahan, ang pambabastos ay maaaring maganap sa pamamagitan ng sexual advances o sexual favors. Ayan ho, na maaaring makaapekto sa trabaho o edukasyon ng isang tao kahit anong sexual conduct na maaaring makaapekto sa dignidad ng biktima o maaaring magdulot ng kanyang kahihiyan. May pananagutan ng mga employer, mga social or ang mga school heads sa ilalim ng batas kung hindi nila magampanan ang kanilang mga obligasyon sa ilalim nito upang mapigilan o maparusahan ang sinumang mambastos sa kanilang opisina o eskwelahan. Kaya may pananagutan ho kayo yung mga employer ho ninyo tapos may bastos ho doon sa inyong workplace at hindi nyo ho ginawa ng paraan ito para ho ito ay masawata o di kaya naman ho yung mga school officials maaari din ho kayo magkaroon ng pananagutan sa ilalim ho ng batas na ito. At syempre kung kayo naman ho ay naging biktima ng pambabastos, maaari pong lumapit sa PNP Women and Children's Desk at sa mga istasyon ng pulisya upang mapanagot ang sino mga nambastos ho sa inyo. So lahat ho ng mga police stations meron ho tayong Women and Children's Desk na maaari ho kayong lumapit para ho humingi ng tulong kung meron ho nambastos ho sa inyo para ho magkaroon ng agarang aksyon doon ho sa mga laban ho doon sa mga nambastos ho sa inyo. So sa kaso ni Representative Bong Suntay, aabangan ho natin yan sa mga susunod na araw kung ano ho yung magiging aksyon ng Office of the Ombudsman. At syempre, hinainan na rin ho siya ng ethics complaint kung di ako nagkakamali dito sa House of Representatives. At syempre, dahil ho siya isang abogado din, maaari din ho siyang hainan ng reklamo, syempre, before the Supreme Court, dahil ho siya ay isa pa ring abogado. Ito sa pagbabalik ng usaping legal, pag-uusapan naman ho natin yung pagdedeklarang sufficient in form and substance. Itong mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalam. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
Nagbabalik ka nga usaping legal dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating live stream, no? Happy viewing. Of course, happy Saturday kay Joel Gadia, Ronald Rowie, Jason Mancilia at kay Jerome Parilla. Ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre happy birthday naman kay Assistant Government Corporate Counsel AGCC Trisha Velasco Catera. Happy birthday ho sa inyo. At syempre more birthdays to come. At ayan ho. Pag-uusapan naman ho natin ngayon yung pagdedeklara ng sufficient in form and substance itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So nakita niyo ho yan, itong nakaang linggo, gumulong na ho yung pagsisimula ho, no? Nung impeachment proceedings nga ho. Kasi meron hong nagkaroon ng 4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, kay VP Sara. At ito ho ay tinalakay dito sa House of Representatives nitong nagdaang linggo. So yung dalawa ho dyan ay yung una at yung pangalawang impeachment complaint. Yung bago nga ho, yung pag-proceeding ho dyan, yung pangalawang impeachment complaint ay winidraw na ho. Winidraw na ho no, ng mga sponsors. Si Representative Leila de Lima at si Percy Sendanya. Ni-withdraw na ho nila at sinasabi ho nila ay sinusuportahan ho nila yung third impeachment complaint para na din daw ho mapabilis ang proseso. So kaya yun, withdrawn ho yung second na impeachment complaint. Yung una namang hong impeachment complaint ay idineklara hong insufficient in form dahil nga ho sa paglabag doon sa 1-year bar rule. So ayan ho, dahil nga ho na-determine ng mga miyembro ng Kongreso na ito nga daw ho ay maaring labag doon sa 1-year bar rule na idineklara nga ho nung Korte Suprema kung kailan lamang maaring maghain na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, which is February 6, 2026. No, so yun ho. At alam naman ho natin na itong first impeachment complaint inihain ho noong Enero. So ayan ho, sinasabi ho ng mga nag-file, ito ho yung sa Makabayan Block na ang final ho nila ay dahil nga naman doon sa naging desisyon nga ho, doon sa motion for consideration ng House of Representatives, no, na nagsasabi nga ho na naging iba yung interpretasyon. Kaya ho sila nag-arrive na doon sa date ho na iyon, noong Enero, ay maaari na sila mag-file ng impeachment complaint. Pero syempre, ay sinantabi ho ito ng House of Representatives dahil nag-iingat na nga ho sila. At yun nga ho, kung ano yung pronouncement nung naunang desisyon, which is February 6, 2026, yun na ho yung sinunod ho nila. At syempre, kalaunan, dineklara na rin hong insufficient in form itong impeachment complaints, no? Yung third and fourth impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. At doon ho sa mga sumunod na hearing pa nitong Miyerkules, kung di ako nagkakamali, dineklara na hong sufficient in substance. Yun namang dalawang impeachment complaints. So, third and fourth impeachment complaints. So, ibig sabihin ho, may dalawa ho doon sa 4 na nag-file na nabuhay na impeachment complaint laban kay VP Sara. So ano ho yung mga naging allegation ho, no? Kahit sinabing sufficient in substance. So una ho syempre dyan yung confidential funds. So dalawa ho yung naging confidential funds ho dyan. Una doon sa Office of the Vice President. Yung sinasabi nila 125 million plus. At doon naman sa Department of Education kung saan ho naging kalihim itong si VP Sara. So more or less nasa 600 million ho na sinasabing confidential funds na di umano ay nilustay ni VP Sara. So yan ho, syempre meron ho silang mga ebidensya daw dyan. So ayan ho, kaya ho yan ay dineklarang sufficient in substance. Ang ikalawa naman ho, syempre yung pagbabanta ho ni VP Sara kay President Marcos Jr. at sa kanyang pamilya at pati kay dating Speaker Martin Romualdez. So kung napanood niyo ho, talagang ipinlay pa yung video nung nangyari ho noong 2024, no? Noong November 2024. At ipinlay pa ho yung video ho na iyan doon sa hearing ho na naganap. So doon ho sa allegation na iyon ay syempre sinabi may sufficient na substance. Dahil nga ho ay ito nakita naman ho natin ng buong bayan kung ano yung sinabi ho. Narinig natin kung ano yung sinabi ni VP Sara.
At dito na nga ho yung nagkaroon ng kaguluhan, no? O yung sinasabi nga din ni Representative Bong Suntay na syempre nga daw ho ay ito ay nasa pag-iisip lamang, no? Nasa utak lamang at wala naman hong overt act na ginawa doon sa pagbabantaho na iyon. Kaya ho naging ganun ho yung analogy doon kay Ann Curtis. Meron ho siyang ginamit na analogy na ito daw ay nasa utak lang niya, ini-imagine niya, walang overt act, ay siya ho ba ay makakasuhan. So ganyan ho yung sinabi ho. Kaya ho nauwi doon sa komento kay Ann Curtis. Na syempre nilinaw na rin ho ni Representative Suntay na hindi pa daw niya nakita si Ann Curtis sa kabuong buhay niya. So ayan ho, tingnan ho natin yung ibang issue, nag-spin off na ho yung issue ho na iyan. Pero ayan ho, dahil doon sa ginawang pagbabanta ni VP Sara kay President Marcos Jr. at sa kanyang pamilya. At syempre ikatlo naman ho yung sa Davao din ho, no? Nung kung saan pa siya ay mayor. Ayan ho, kung yan ho ay nag-survive pa. Ayan ho, yan ho ay alam ko tinalakay din ho nila iyan eh. At syempre yung mga sinasabi ho natin tungkol kay Mary Grace Piatos, ayan ho, yung confidential funds nga ho, ayan ho, may mga ebidensya ho sila na inilatag ho para ho dyan. So si VP Sara ho ay merong 10 araw, 10 days ho para ho mag-file ng kanyang answer dito ho sa mga complaint ho na ito. So yan ho ay hanggang March 16, natanggap ho ng opisina ho yata niya noong Huwebes din ho, no? Huwebes. Natanggap ng opisina niya yung impeachment complaints na nabuhay at ayan ho, siya ho ay maghahain ng kanyang answer within 10 days, March 16, 2026. So yan ho yung aabangan ho natin kung ano ho yung magiging sagot ni VP Sara dito sa mga allegation ho na ito, particular doon sa confidential funds at syempre doon ho sa pagbabanta kay Pangulong Marcos Jr. at sa kanyang pamilya. So pagkatapos ho, kapag ho siya ay naghain ng kanyang answer, meron hong pagkakataon para mag-reply. Yun naman hong kabilang panig, yung mga nagdemanda o yung mga nag-complaint nga ho sa kanya. At kapag ho ito, i-determine ho kung ito ay pupunta pa ho sa hearing, no? Kung magaganap ho na hearing and eventually botohan na nga rin ho, no? Botohan kung ito ba ay aakyat sa Senado. So yan ho ang aabangan natin next week, no? Or March 16 next following week pa nga ho. So kung ano yung magiging response ho ni VP Sara. Pero ngayon ho doon sa mga pahayag ay syempre yung kanyang defense team, sinabi ho nila na wala silang kailangang gawing pahayag at the meantime. Kasi nga ho ay nakakating na sa kanila yung mga complaints. Wala rin ho silang sinabi kung sila ay magpa-file ng answer or hindi. So yan, hintayin ho natin yung March 16 kung sila ay magpa-file ng kanilang answer. At pero ito ho yung matagal nang sinasabi ni VP Sara na gusto niyang sagutin itong mga paratang na ito sa proper forum. At ayun nga ho, binibigyan na ho sila ng pagkakataon para makapag-file ng kanilang answer o sagot doon sa mga impeachment complaints ho na ito. At syempre nilinaw nga ho ni VP Sara pati ho doon sa mga allegations doon sa isang radio program, nilinaw ho niya na syempre dinedeny ho niya yung paggamit ng confidential funds o yung mga sinasabi kina Mary Grace Piatos. So ito daw ay ilalabas daw nila doon sa depensa nila. So kaya ho malalaman ho natin kapag naglabas ho sila ng answer o doon nagkaroon ng hearing, doon ho nilalabas yung depensa at ano yung sinasabi ho nilang dahilan bakit ho nakalagay yung iba't ibang pangalan, mga fictitious names ng mga tumanggap nga ho ng mga confidential funds. At nauna na nga rin ho sinabi na pseudonyms nga ho ito dahil pinoprotektahan yung kanilang mga identities. Pero tingnan ho natin yung magiging depensa. At syempre doon ho sa ill-gotten wealth na sinasabi, sabi ho niya ay patunayan daw ho muna ano yung specific na mga properties na kung saan sinasabi na ill-gotten wealth. So pinalabas din ho kasi yung SALN ho niya, Statement of Assets and Liabilities Net Worth. Nilabas ho ito, pinakita. So sinasabi ho may comparison between 2008 hanggang noong 2025 o 2024. And ang sabi ho ni VP Sara dito ay syempre i-specify kung ano ho yung specific na property na sinasabing galing sa ill-gotten wealth. At yun nga, hindi daw pwedeng nagkaiba-iba lang ay tumaas lang ang kanyang net assets ay sinasabing ill-gotten na.
So kasi hindi naman ho ganun nga yun, no. Kung may papaliwanag naman ng public official yung naging pagtaas ng kanyang naging pagtaas ng kanyang net assets doon sa mga taon na siya ay nagsisilbi sa gobyerno, ay hindi naman ho yan papasok doon sa sinasabi nating ill-gotten wealth. Papasok lamang ho yan kapag hindi ho niya mapatunayan kung saan nanggaling yung pinambili doon sa mga asset o ari-arian ho na iyon. So yan, haabangan ho natin yan sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo. At syempre ultimately, kung mapupunta nga ho ito sa Senado, katulad nung naging unang impeachment complaint nga ho sa kanya. Ayan ho, sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin naman natin ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, happy viewing ho kay Evangeline Parilla. Ayan ho, watching from Barangay Tuburan. Ayan ho, and of course kay Jerome Parilla. Maayong buntag ho sa inyo. Happy viewing ho sa lahat ng manonood ho sa atin sa Visayas at Mindanao. Ayan ho, nakakarating din ho tayo ang programa ho natin dyan. At maraming salamat ho doon sa mga Radyo Pilipinas provincial stations na patuloy ho na nag-share ho ng ating programa tuwing Sabado. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Eto, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita. Legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, question from Mafi Guillen Ramiliano. Ayan ho, watching from Davao City. Ayan ho, happy viewing sa mga taga Davao City. Ayan ho. Hi attorney, ako po si Mape, taga Davao City. Ano po ang pwede kong gawin? Kasi po nahuli po kami noong 2020 dito sa aming fiesta po. Yung kumakain lang po kami noon, pero hinuli po kami dahil po daw nagsasabong po kami. Dinala po kami sa police station at pagdating namin sa police station, dinala po kami sa likod at pinlantiran po kami doon po. Attorney, kinuhanan po kami ng litrato kasama ng manok na hindi naman sa amin. Mga pulis po ang may-ari nun. Ngayon po, attorney, may warrant po ako pero hindi naman po sa akin na pangalan. Pero ako po yung nasa litrato. Ano po ang gagawin ko po? Attorney, thanks po sa sagot. Ay, ayan ho. Ay, madali din ho yan mapadismiss. Sabi ho niya, siya ho yung nasa litrato. Pero yung warrant ay wala naman ho sa pangalan niya. So, ayan ho. Ay, mas madali yun. Kasi kung yung warrant naman ho, yung warrant of arrest, ay hindi ho sa inyo nakadirekta, ay syempre hindi ho kayo maaring hulihin. 'Di ba? Ganun ho kasi hindi naman ho sa inyo nakadirekta eh. Ang warrant ho natin, yung warrant of arrest ay napaka-specific ho niyan kung sino yung tao na hinuhuli. So kung hindi ho yan sa inyo nakadirekta ay wala hong karapatan yung mga pulis para ho kayo ay hulihin. Pero ang sinasabi ho niya, yung warrant iba ang pangalan pero ang picture siya ay nakalagay.
So, ayan ho. Medyo mahirap ho yan. Ay maaari din ho kayo makipag-coordinate naman din ho, no, doon sa pulisya kung bakit yung picture nyo ho ang nailagay. At syempre ito ay nangyari 2020, 6 years ago na ho. So, imposible din ho na kayo ay makasuhan pa, no, na after 6 years. So medyo may mga komplikasyon ho dito sa kanyang mga tanong. 6 years na ho nangyari yung pagpipicture ho sa kanya na sinasabing sila ay nagsasabong nung piyesta at ngayon ho lalabas yung warrant after 6 years. So at iba pa hong pangalan pero litrato ho niya yung nakalagay. So maaari ho kayong mag-coordinate. Ayan ho. At una ho, wag ho kayong mag-alala kasi ho, kung hindi ho nakapangalan sa inyo yung warrant ay hindi ho kayo maaaring hulihin. So yung warrant ho, syempre inilalabas ho yan ng korte at specifying syempre yung person, no? Yung person na huhulihin. Hindi ho yan basta-basta hinuhulaan lang. So hindi ho natin alam kung anong nangyari. Bakit yung picture nyo ang nailagay ay ayan ho. Pero kung yung warrant of arrest ay iba naman ho yung pangalan, ay wag ho kayong mag-alala. Kasi ho, yan ang dinetermine ng korte na huhulihin itong taong to at sinabing may probable cause na siya ho ay nagsasabong, etc. Doon ho sa krimen na ganyang naganap. Ayan ho, yun ho ang huhulihin, hindi ho kayo. At syempre maaari din ho kayong kumonsulta na, no, doon sa ating mga public attorney's office kung kayo ho ay napaparanoid, no, may paranoia o di kaya naman ho ay kayo ay nag-aalala na dahil nga ho nagamit yung litrato na kinuhanan sa inyo noong 2020, natatakot ho kayo, ay maaari na ho kayong kumonsulta sa mga abogado nga ho sa inyong lugar. Sa Davao City, meron ho tayo syempre public attorney's office ho dyan na maaaring ilapit nyo yung inyong concern. At ang ikalawa naman ho, syempre meron din ho tayong mga Integrated Bar of the Philippines chapters, no? Meron din ho yan sa Davao City, IBP. Yung Integrated Bar of the Philippines, so IBP, yan ho yung asosasyon ng mga abogado. At maaari din ho nila kayong tulungan. Nagbibigay ho sila ng pro bono services. Ibig sabihin ho, walang bayad. So maaari ho kayong kumonsulta ho sa kanila, lumapit ho sa kanila para ho maidulog ho itong concern ho na ito na sinasabi nyo nga ho ay yung warrant of arrest ay iba naman ho yung pangalan pero yung picture ay kayo ang kinunan. So yun ho, maaari ho kayong kumonsulta pa dito sa ating Public Attorney's Office o sa ating Integrated Bar of the Philippines sa Davao City, IBP chapter sa Davao City ho, no? Para ho matulungan ho kayo sa inyong suliranin. Ayan, syempre, happy viewing din ho kay Lucky Quiros. Ayan, maayong hapon. Ayan, happy viewing din ho sa inyo. At syempre, meron din ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, March 7, 2026. Ano ang reaksyon mo sa naging komento ho ni Representative Bong Suntay sa actress na si Ann Curtis? Ayan ho, mainit ho yan ang pinag-uusapan. Pag-uusapan ho natin yan maya-maya. At syempre ho, maaari pa rin ho kayong magkomento, magtanong sa ating programa. Cellphone number 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, happy viewing din kay Monsky Aninion Cuerpo. Ayan ho. And kay Freddy Ligas. Happy viewing ho sa inyong lahat. Happy Saturday ho. At syempre ho, ito naman, tanong naman from Marian Susan. Okay. Almost 6 years na po ako pero hindi po hinuhulugan ng SSS PhilHealth at Pag-ibig. So ano ho yung maaari ho niyang gawin? Ayan ho, kung ang employer nyo ho ay hindi ho naguhulog ng mga mandatory contributions ho na ito dito sa SSS, ayan ho, Pag-ibig at saka dito ho sa PhilHealth, ay maaari ho kayong lumapit dito sa mga ahensya ng gobyerno ho na ito at magsumbong. Kasi ho, yung mga employer ho ninyo ay dapat na naguhulog ho sa inyo nitong mga mandatory contributions ho na ito. SSS, Social Security System. Ayan ho, yung Pag-ibig, para naman ho sa bahay, no? HDMF, yun ho, yung Home Mutual Development Fund.
At syempre ho yung PhilHealth, no, para naman ho sa pagpapa-hospital ho sa inyo. So kung hindi ho naguhulog ng contribution yung mga employer ho ninyo, ay maaari ho kayong magsumbong dito sa mga ahensya ng gobyerno ho na ito. So mas malala pa ho yan kung kayo ay kinakaltasan netong mga contribution ho na ito pero hindi ho ito nire-remit. So mas mabigat ho yung kaparusahan dyan sa mga employer kung ganyan ho yung mga mangyayari, no? Kung hindi ho nire-remit ang inyong mga contribution pero kung kayo ay kinakaltasan. So mas mabigat ho yung kaparusahan ho dyan. At syempre ho, no, ang employer nyo ho ay meron din hong mandatory contribution. So hindi ho sapat na yung meron ho kayong contribution kasi meron ho tayong tinatawag na employee at employer's share. So yun ho, yung employee share, yan ho yung buwan-buwan na ibinabawas ho sa inyo. Yun naman ho employer's share, yan ho yung corresponding na dagdag, no, na dagdag ho nung inyong employer. So kaya ho yan, employee at employer's share. At usually ho, yung employer's share mas kung hindi ho equal doon sa employee's share ay mas mataas ho ng kaunti. Kaya ayan ho, kaya yung total na remittance ho dapat ng inyong employer ay kasama ho yung employee share, yun ho nga kinakaltas ho sa inyo, at yung employer's share na ibibigay ho nila, na dapat kusa ho nilang ibigay. Kaya ho buwan-buwan mas lumalaki o dumodoble ho yung mga contribution dito sa mga ahensya ho ng gobyerno ho na ito. So ang gawin nyo kung talagang wala hong contribution na nire-remit ho etong inyong employer, magsumbong na ho kayo doon sa mga ahensya ng gobyerno. 'Di ba? Magsumbong na ho kayo dito sa SSS Pag-ibig at PhilHealth. Isumbong niyo ho yung employer ho ninyo at ayan ho, maaari ho yan mapatawan ng mga parusa at maaari pa ho masuspende ang kanilang mga business permit. Ayan, sa LGU, maaari din ho kayong magsumbong. Maaari pa rin hong masuspende nga ang kanilang mga negosyo, no? O yung inyong employer. So ayan ho, magsumbong ho tayo doon sa mga ahensya ng gobyerno at doon sa mga employer naman ho natin. Ibigay ho natin yung wasto, yung nakarapat ho sa ating mga empleyado. Meron ho tayong batas ho dyan na kailangan kayo ay magbigay ng itong mandatory contributions ho na ito. So ihulog nyo ho yung kinaltas nyo ho sa kanila at magbigay ho kayo ng kaukulan o katapat na mga contribution dito sa mga ahensya ng gobyerno. At syempre magbasa lamang ho tayo ng ilang mga komento ho ninyo dito sa ating programa ngayong araw from cellphone number ending in 2619. Ayan, grupo ni Sara yung mga senators, associate justices at mga Dutertes na sa palagay ko tumatanggap ng pera o suhol galing sa China na naipanalo si Sara at anong capacity. Pagkontrol ng China sa atin, pagkuha ng teritoryo at likes, yaman natin, mag-isip-isip kayo. Ayan ho, ay syempre ito naman ay opinion lamang ho ng ating texter. May allegation ho siya na sinasabi niya tumatanggap ng mga suhol, ay wala naman ho pang napapatunayan ho ng mga ganyan. Pero ayan ho, ay titingnan din ho natin sa mga susunod na araw ano ho yung mangyayari sa impeachment ng Vice President Sara Duterte. At yun naman ho naging action naman ho ng Korte Suprema. Ito ho ay sila naman ho ay collegial body. So yun ho yung sinasabi ho natin. At yun nga ho, nung bumoto sila na may nalabag na due process nga ho dito sa impeachment proceedings kay VP Sara noong nakaraang taon, ay isa ho silang collegial body. Ibig sabihin, bumoto ho sila lahat. Diba? En-bank ho kasi yan. Bumoto ho silang lahat. At ayan ho, at halos unanimous ho, no? Yung naging decision ho nila na ito daw ay lumabag sa due process. So titingnan ho natin, ito bang impeachment proceedings ho na ito ay meron din ho bang magiging technicalities ayan ho na mauuwi sa paglapit sa Supreme Court o sa Korte Suprema. At tandaan lamang ho natin yung nilabas na desisyon ng Korte Suprema, hindi ho niya sinasabi na walang pananagutan o liability itong si VP Sara. Ang sinasabi lamang ho niya ay hindi ho sumunod sa proseso, yung pag-i-impeach. Kaya ho, sinabi ho niya na merong 1-year bar rule. Ibig sabihin, then following year na ho pwedeng maghain ho ng impeachment complaint uli.
So, ibig sabihin, hindi ho niya sinasabi na walang kasalanan o merong kasalanan. Ang sinasabi lang ho, hindi nasunod yung proseso. Kaya ho, nandito ho tayo ulit ngayon. Naghahain ulit ng panibagong impeachment complaint yung mga complainants. Tingnan ho natin. Kaya ho, maingat ngayon yung House of Representatives na sagutin or i-observe nga ho yung proseso dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ito from cellphone number ending in 5387. Ito, suki ho natin ito. With respect or relative to the Bong Suntay matter, ang basa ko dyan ay desperate. Ang effort it is to create smoke screen the headline of the day, which was the sufficiency in form and substance of the third and fourth impeachment case. A veritable squid. Okay. The VP only deserves to be impeached and accordingly removed from office. And ayan ho. At meron din ho siyang komento. The US and Israel apparently has this planned or premeditated attack. Ayan ho. Ang daming komento ni Sir Ibrahim Al-Safi bin U. Yan ho, from Cagayan Valley. Happy watching ho, happy listening ho sa inyo. Ayan ho, yun nga, may mga nagsasabi na smoke screen lamang itong naging issue kay Representative Bong Suntay. Pero syempre, alam mo naman ho natin ang issue ay yung pagdedeklara sufficient in form and substance itong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Pero syempre, kailangan din ho nating pag-usapan yung naging komento ho ni Representative Bong Suntay kasi ho ito International Women's Month ho ngayon at may mga ganung komentong lumalabas. So dapat ho ay kahit ho sabihin ho natin analogy lamang ho yan o kahit sabihin ho natin imagination ho yan, hindi ho iyan maganda sa pandinig. Lalo na ho sa lahat ho sa atin, hindi lamang ho sa mga kababaihan, sa lahat ho sa atin, hindi ho maganda yung naging sa pandinig, yung naging komento ho niya. So dapat ho ang ginawa ho niya is gumamit ho siya ng ibang analogy para ho to derive yung kanyang point, no? Pero ito ho yung naging analogy ho niya. Kaya ho nagkaroon ng iba't ibang reaction nga ho dito ho sa usapin ho na ito. At syempre nung isang araw naman ho, kahapon lamang ho, ang isang abogado naman din ho, nagkaroon din ho ng komento laban naman ho dito sa representative ng Gabriela na si Sara Elago. So ayan ho, tingnan ho natin kung anong mangyayari ho doon. Dito talaga sinabi ho niya na talagang medyo foul din ho yung mga ginamit na words doon sa radio program nitong abogado ho na ito. Ayan ho, titingnan ho natin kung ano yung magiging aksyon ng Gabriela. Kasi ho, directly, yung women's rights na representative sa Congress, yun ho yung tinira. At yun ho yung sinabihan ng sinabihan ho ng medyo kakaibang komento nga ho, no? Malaswang komento. So, ayan ho. Sa atin lamang ho, syempre maging maingat ho tayo sa ating pagkukomento sa ibang tao, lalo na ho tungkol sa kanilang kasarian. Meron ho tayong batas na bawal bastoslo, tinalakay ho natin ngayong araw, Safe Spaces Act. Maging marespeto ho tayo, wag ho natin gawin. Wag ho natin gawin o bitawan yung mga komento na ayaw din natin hong ibato ho sa atin. Katulad na lamang ho dun sa mga kalalakihan. Gusto nyo ho ba itong mga komento ho na ito ay sasabihin ho sa inyong sariling ina, sa inyong sariling kapatid, sa inyong asawa, sa inyong mga girlfriend? Ayan ho, makakarinig ho kayo ng ganyang komento laban ho doon sa mga malalapit hong babae sa inyong buhay. Ano ho ba yung magiging reaction ninyo? Kaya ayan ho, tingnan ho natin yung mga susunod na mangyayari dito sa issue na ito. Maaari ho kayong mag-comment pa rin sa ating Facebook at YouTube kahit ho tapos na ho ang ating programa. Eto, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff, Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayo.